balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang naging duguan na bakbakan sa pagitan ni Temsu kalaban si Towering Inferno Sebastian Pondora, kung saan mga idol nakuha po ng Australian fighter ang unang talo niya sa laban via split decision at napunta kay Pondora ang WBO at WBC title ng Junior Middleweight Division. Marami ang nagsasabi mga idol na kung hindi lang daw nasugatan si Temsu sa ulo sa round 2, na siya daw talaga nagpahirap sa kanya para labanan ng maayos si Pondora dahil hindi ito masyadong makakita sa laban. Sana daw mga idol natapos ang laban via knockout pabor kay Temsu dahil wasak na rin nga po mga idol ang mukha ni Pondora sa round 3 pa lang. Kaya inaapil lang ngayon mga idol ng kampo ni Temsu sa Premier Boxing Champion o PBC na ikasakagad ang rematch nila ni Pondora sa lalong madaling panahon dahil alam naman daw mga idol ng lahat na hindi daw siya natalo sa isang patas na paraan. Bagamat ang masamang balita dito mga idol, wala palang rematch clause ang laban ni Pondora at Temsu. Ayon ito mismo sa manager ni Pondora, may napag-usapan daw sila mga idol na rematch clause sa laban pero hindi naman daw dinaan sa papel kundi isang verbally lamang. Bagamat ang tinanong mga idol ang kampo ni Pondora kung willing ba nila bigyan ng rematch clause sa Temsu, nag-iba na po mga idol ang ihip ng hangin. Una pumayag sila verbally sa rematch clause pero ngayon daw mga idol, titingnan daw muna nila ang sitwasyon kung kikita ba na malaking pera si Pondora sa rematch nito kay Temsu. At ang masamang balita dito mga idol, masayang nakangiti po si Sebastian Pondora nung umakit si Errol Spence Jr. sa stage at hamunin siya sa laban. Posible din kasi mga idol makalaban ni Pondora si Spence. Alam naman kasi natin mga idol na isang superstar si Spence ng PBC na talagang kikita na malaki ang kampo ni Pondora kapag nilabanan nila si Spence. Kumpara kay Temsu na sa Australia lamang kumikita ang kanyang laban. Ang mas matindi dito mga idol, posible din makalaban ni Sebastian Pondora ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa mga hindi kasi nakakaalam mga idol, bago pa nangyari ang laban ni Pondora at Temsu, nagpahayag na po si Towering Inferno na gusto niya makalaban si Spence at Manny Pacquiao. Gusto niya kasi mga idol ng isang legacy fight kalaban ng mga fighter na to. Kaya hindi isa magandang pangitain to mga idol para kay Temsu. Tila mukhang babalik muna ito sa drawing board bago makalaban sa isang title fight sa kanyang dibisyon. Sa kabilang banda naman mga idol, alaga ni Floyd Mayweather Jr. na si Carmel Moton, munti ka na madali sa kanyang laban sa undercard ni Temsu at Pondora, kung saan medyo nahirapan mga idol si Moton kalaban si Anthony Cuba. Hindi dito mga idol nakuha ang knockout win na inaasahan ng mga boxing fans na mangyari. Makailang beses din kasi mga idol, nalog at nawindang ni Anthony Cuba si Moton gamit ang right hook. Bakit talaga kaagad mga idol ang tuhod ng alaga ni Floyd? Hindi lang talaga ganun kabagsik ang mga patama ni Anthony Cuba mga idol, dahil pagod na rin ito at last round na rin ito umatake. Kaya mabilis po nakarecover si Moton. Nakuha pa rin ito mga idol ang panalo sa isang unanimous decision dahil nakapundar si Moton sa unang bahagi ng kanilang bakbakan.